Literal na ghosted ang isang multi-million peso health center ng DOH. Sa halip kasi na health facility, talahib ang tumambad sa pag-inspeksyon ng ahensya sa Marikina City. Sino nga ba ang responsable rito? Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Isang DOH facility na naturingan pa naman na City Super Health Center, isa palang super guni-guni. Mismong si Health Secretary Ted Herbosa ang nakadiskubre ng umano'y maanumalyang proyekto sa Marikina City. Isang 4-story building na kumpleto sana sa pasilidad na may kasamang laboratory at birthing facility. Isa lang ito sa 297 na non-operational o non-functional na DOH Health Center. Ayon kay Herbosa, iba-iba ang estado ng mga proyekto. Ilan dito ay completed by phases. Pero itong nasa Concepcion 2 sa Marikina, nakalista daw sa Health Facilities Enhancement Project o HFEP bilang isang completed project. Nakalista to in the 297 na completed. Pero nung nag-imbestiga kami, completed phase 1 for a 4-story building. Idudulog daw ni Herbosa sa ICI ang kasong ito para matuloy na ang investigasyon. Bayad na raw kasi ito ng 21 million pesos. Nasa pamamahala na raw dapat ng LGU ang pagpapatapos sa proyekto. This was transferred to the local government. So local government unit ng Marikina, the city of Marikina, ang pera di-download sa LGU. And then sila ang nag-implement, sila nagkuha ng bidding, sila ang nag-procure. So mukhang may problema rin kami sa reporting. So I have to change the reporting yung sa completed at saka turned over. Kinukuha na raw sana ng DPWH ang proyekto para matapos na, pero ayaw daw i-turn over ng dating contractor. Kasi ayaw ibigay noong first contractor yung as-built, yung after natapos ka, ano bang ilang semento binigay mo dyan, ilang ano yan, para ma-check nila yung gagawang susunod, para ma-check na kung tama yung itatayo ko, baka bumagsak yan. Kasi 4-story with a roof deck to eh. Maya-maya pa'y dumating din sa lugar ang Marikina City Administrator at mga taga-City Engineering Office. Tugon nila, wala silang kasalanan sa proyektong ito. Kung makikita rin natin ang documents ng LGU, may mga letters tayo na binigay sa Department of Health para mapondohan yung mga susunod pang phases, phase 2, phase 3, or phase 4. Pero walang sagot ang DOH, walang binigay na pondo. Opisyal na ring nagpahayag sa kanilang social media page ang Marikina City Government. Huwag daw sanang linlangin ng DOH ang publiko patungkol dito. Sapat lang daw ang pondong ibinigay ng ahensya para sa first phase, ang foundation structural works. At sa paulit-ulit daw na follow-up ng LGU, wala na raw karagdagang pondong inilabas ang DOH para sa proyekto. Ang 297 non-functional health facilities ay nakakalat sa buong Pilipinas, pinakamarami nasa Luzon. Pero sa kabila ng mga pangyayari, nais na lang daw ng DOH na paganahin ang mga completed projects ng mapakinabangan na ng mga tao bilang primary healthcare provider at hindi na magsiksikan ang mga pasyente sa mga DOH hospitals. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.